So yun, sa mga gusto magkaroon ng idea kung paano magpalit ng LCD na mga ganitong klaseng cellphone, so is dito ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Dalas natin nakikita to kung titingin tayo ng replacement. So murang-mura na lang ito, na bibili ito ng nasa online na hindi na kayo mahihirapan pa. So dito ipapakita ko lang naman yung diskarte kung paano ba kayo magpapalit ng LCD. So unang gagawin mo dyan is tanggalin mo tong lalagyan ng SIM nya. So yan. So kailangan natin matanggal yung cover nito doon sa pinakalikod nya. So yan, papakita ko sa inyo yung basic na pwede nyo gawin once na gusto nyo magpalit. So kasi ngayon napaka easy na lang bumili niyan dahil may online na nga tayo ngayon, online shop. So pwede tayong bumili ng LCD. So kung gusto nyo mag DIY yung mga ganito, so papakita ko sa inyo yung diskarte. So maganda rin mayroon kayong mga ganitong klaseng tools. So yan o. So ito is yung ginagamit natin minsan sa mga panukat, mga caliper gauge, kasi may maninipis at may makapal siya. So ayan, angatin lang natin na umpisa na ganyan. So itong tools ko nga pala na ito na pangtanggal is ito, pwede kang bumili na mayroong repair kit na siya nakasama. So mayroon ng kasama yung LCD nun, o pwede ka nang bumili nun. So ayan, gagawin lang gagawin natin. Umpisa natin na mapaangat lang ng konti yan. So paikutan nyo lang ng tuloy-tuloy. So matatanggal nyo yan siya ng gano'n lang kabilis. So balik ko na ikutan nyo na kagaya nito. So ayan na siya. So maangat na siya. Malambot lang naman ito, hindi naman kayo kakabahan dyan na mababasag ba siya, hindi naman gano'n. So yun, kung pag naikutan nyo na, so ganyan lang kasimple pagtanggal nyan. So angatin nyo lang, tanggalin nyo lang, kasi yung pinakakanto nito yung pinaka mayroon lock nya dyan matigas yung pinakagilid. So ito lang naman yung loob nyan. So wala naman tayong iba ng babaklasin ko. So kita nyo yung cover nya, so malambot lang yun talaga. So makikita nyo dyan sa may babaw ng battery yung dalawang terminal. So yung isa dyang parang connector is papunta yan sa battery charger, then yung isa is papunta dun sa LCD. So yan lang yung tatanggalin natin dyan. So ngayon yan, natanggalan natin yung cover. So kailangan natin tanggalin din yung nasa baba na cover. So wala naman tayong ibang kailangan lang malumusot yung LCD natin dyan. So ayan siya. So kung napapansin nyo yung kulay itim na connection port na to, so yan yung sa LCD natin. Ang gusto lang natin dyan is maluwag lang siya na lalabas na makakadaan ng maayos yung LCD natin. So ayan, to na siya. So yan, ito lang naman yung terminal na yun. So kailangan lang natin yan siyang ilabas. So wala na rin namang iba pa yung tayong gagawin dyan. So pag natanggal na natin yan, pwede na tayong dumiretso doon sa pagtanggal natin ng mismong LCD na to. Yan. So yan, gagamitan lang natin ng ganito. So hangatin nyo lang yan siya, nasa gilid lang naman siya. Kung yan o. Hangatin nyo lang. Ito kasi medyo nakaangat na rin talaga. Yan. So diretso lang hila na ganun. Yun, natanggal na natin yung LCD. Ganun lang siya ka-easy tanggalin. So hindi kayo. So pag nag-order ka nga pala nito, sabi ko nga kanina, dapat meron ka rin yung samahan mo ng meron siyang tools. So doon nga pala sa iba na klase ng cellphone, nasa ilalim nakalagay minsan yung connection ng mga yan. So LCD, pati itong charging port na to, nasa ilalim yan nakalagay ng battery. Pero dito sa Samsung Galaxy A10, so nasa ibabaw siya, kaya easy lang siya gawin. So bali ito is na i-order ko na to siya. So bago ko siya ginawa is nag-order muna ako. So ito siya. Yan, Samsung Galaxy A10. So ito yung bagong LCD nya. So ngayon mura na lang ito, hindi ito katulad nung dati na mahirapan pa tayong bumili na napakamahal. So murang-mura lang siya. So yan yung ipapalit natin ngayon na LCD. Kita nyo naman na parehong-pareho. So kailangan lang natin ng masubukan. So ngayon kailangan natin is malagyan nyo lang ng sealant ito. Bali silicone sealant ito na so meron din ito minsan kasama ng pag nag-order tayo ng repair kit nya. So pwede rin tayo mag-order nun.
So ngayon ilalagay ko na siya. So mas maganda nilalagyan nyo rin ng tape dito para hindi siya masyadong magalaw yung terminal. Kasi minsan baka sabi nyo is bagong order nyo, kaso nga lang dun sa ano niya is nagagalaw nyo hanggang sa bigla na lang may naputol. So yun yung hindi maganda dun. So simple lang yan pagkakabit nyo. So yung silicone sealant, wag nyo lang patatagalin na hindi agad ilalagay yung LCD. So pagkalagay nyo na silicone sealant na yan, so idikit nyo na agad yung LCD kasi mabilis siyang matuyo. So ito na yung LCD natin. So kunting diin lang naman ito, itatapat nyo lang dun sa pinaka butas ng terminal nya. So ayan. So para maikabit natin, so make sure nyo na nakasalpak siya ng maayos. So maririnig nyo naman yan na parang lalagitik yan eh. Yun na yung ano no na nakakabit na siya. So ayan. So ngayon pwede natin subukan kung gagana siya or ikabit natin yung cover nya. Pwede naman ganun na subukan nyo muna kung gumana ba o hindi. So ayan. So ngayon make sure lang natin na kakabit yung ilalim. So ito yung naman yung sa charging port. Wala tayong nagagalaw dito, wala tayong nahahawakan kasi maliliit lang masyado yung pyesa niyan. So delikado. So kailangan natin lang siya ngayong ibalik na yung cover. So ayan. So make sure nyo na lapat siya kasi minsan ito mayroon itong nakaangat dahil dun sa mayroong clip ito na dapat tama yung pagkalagay. So ngayon ito na siya, babalik ko lang siya ng ganun ka easy. So doon nga sasabi ko, so napakadali lang ito, pwede natin gawin ito na tayo lang. So ayan, okay na, naigpit na yung paglagay ko. So ikakabit ko na rin pati yung cover na nasa ibabaw. So ayan. So make sure lang na nakaayos siya ng maayos dahil kakalang yan pag hindi yan natin yan naisalpak ng pagkatanggal natin. Kita niya no, nakaangat siya. So kailangan nakasakte, nakapaganyan. So ayan, kakabit ko na siya ng paganito. Yan, unahin nyo muna yung nasa ibabaw. So bago natin siya ipipit yung mga screw nya, so make sure nyo lahat ng screw nya is nakalagay na ibalik nyo dahil baka minsan konting alog lang medyo pumalag yung ano natin, yung cover natin, kasi mas maganda yung nakabalik lahat ng mga screw. So konti ngayon ito medyo ano na nga siya, nakadikit na ng gusto. So walang problema doon sa ano, kahit lumambas man yung silicone sealant na yan, natatanggal naman yan, nalilinis naman yan siya. So ngayon trubukan natin i-power on kung mabubuhay ba. Pero sigurado ko nito is low bat ito Try lang natin. So wala, low bat talaga siya. So ayun, ayaw talaga niyang mag-power. So ngayon gagawin natin, charge muna natin to. Yan, para may power natin siya. Kahit mga 2% to 1% lang mabubuhay yan. So i-charge ko muna. So para makita natin yung indication kung magagana ba yung charging indication niya. So ayun, lumabas yung charging indicator nyo. Meaning niya gumagana na yung LCD natin. So babalikan natin mamaya. So ayos, eto na siya, nasa 2% na. So yan na siya. So pwede natin to siguro i-power on para makita natin kung gumagana ng maayos yung LCD natin. So dito lang yan, hindi ko matamaan. So ayan, ayun. So hintayin lang natin, magpa-power na to. So ayan siya, Samsung Galaxy A10. Ganun lang kasimple yung magpalit. So hindi mo kailangan ng magmadali ka dyan o kung ano-ano pang gagawin mo. So kung gusto mong matuto lang o yung sa sarili nyo lang magpalit kayo, so easy lang yan. Kaso wala naman tayong special dito na ginawa. So ayan siya. So sa matagal na tong hindi gumagana, kaya ganito yung nangyayari sa kanya. So yan yung lumalabas yung mga ganyan.
So merong diskarte nga pala, may tip pala ako sa inyo dito na diskarte. Once na gusto nyong i-reset yung password nito, kasi may minsan na bumabalik-balik yung password, hindi natin siya matanggal o nalimutan na natin dahil sa sobrang tagal yung password na nakalagay. So may diskarte doon kung paano mo siya gagawin. So pag ganyan, halimbawa nag-open ka, hinahanapan ka ng password, hindi ka pa nakarating sa ganito. So sadyain mong maliin lahat ng password hanggang sa maabot mo yung 11 times. So pag umabot kasi ng 10 yan, magwa-warning na yan siya na magsasabi sa inyo na kailangan mo nang i-reset yung password mo. So ipa-factory reset niya ng sarili yan yung mga ganitong cellphone. So yung mga Samsung nyo, meron yan silang ganun. So magpa-factory reset yan ng sarili niya. So ikaw na ngayon ang maglalagay. So ito is ginagawa lang pag hindi mo talaga alam na yung password na o gusto mong baguhin yung password ng cellphone na ganito. So kusa mo talaga siyang maliin ng 10 times o 11 times. Makikita mo rin doon kung ilang beses ka nasasabihin din naman niya na sa ganito ka ng number, kailangan mo pang dagdagan. So mababasa mo naman yan doon na sasabihin niya. So dito is ito ay ginagawa ko na siniset up ko siya sa panibago dahil sa wala na nga yung password niya, hindi na rin alam nung dating may-ari. So kasi ang tagal na nga daw niya tong itinambay. So ngayon niya lang naalala na gusto niya papalitan. So yan yung gagawin yung diskarte. Tapos bago kayo papasok sa ganito, so pwede nyo naman itong laktawan kung ayaw nyo. Yung halimbawa may mga process kasi ito na kailangan nyo siyang i-program o kailangan nyo i-update. Pero pwede naman kayong kagaya nito, tinatanong tayo ng ganyan, pwede kayong bumalik, pwede nyo i-cancel yung mga yan, pwede nyo rin continuous. So kasi ang gusto nyang mangyari, parang lagi itong update. So yung mga luma niya sa mga file nyo, pwede nyo pang ibalik. Pero dito siyempre kung hindi nyo na kailangan, so pwede kayong magbalik, cancelin nyo lang lahat hanggang sa bumalik siya yan, kagaya yan. So cancelin nyo lang hanggang sa bumalik, at magiging ganito na yung screen yan, babalik yan sa una. So yan, ikaw nang bahala ngayon kung gusto mo i-update, gusto mong baguhin. So ayan naman lang yung pinaka original niyan. So unang-una ito tinanong niya, update natin yung software. So i-update lang natin. So kung gusto mong yung mga dati mong account galing sa Google na ma-recover, so sundan mo lang yun. Pero kung hindi na, so pwede mo na tong ganyan na lang siya. So ayan, namatay siya, hindi magpa-power ulit. So lalabas na yung pinaka original na setup niyan. So pag ganyan, hintayin nyo na lang mag 100% yan. So babalik yan doon sa original na Windows niyan. So magagamit nyo na siya ulit. So kung bago ka pa lang pala ulit dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ayan, hanggang dito na lang muna. At kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo na lang dyan. Sasagutin natin yan sa abot natin makaya. So stay safe.